Hello mga lakotseros, meron yung bagong feature sa N8N na kung saan ay meron na siyang data table na hosted within your instance. So in this video, magpo-focus tayo kung paano ba siyang gamitin, and of course, pag-uusapan din natin yung pros and cons ng table na to. Pero bago yan, kung wala ka pang self-hosted N8N, may tipid-tip ako sa'yo. So rather than getting N8N Cloud, which is $24 monthly, which is around 1,900 pesos per month, mag-self-host ka na lang ng N8N mo. Punta ka lang sa hostinger.com/lakoatcheros. And then dito nga ay pwede kang makakuha ng self-hosted N8N sa VPS. Scroll down ka lang, so makikita mo nga dyan sa KVM2 which already have 2 CPU cores na ready na pag gusto mong mag-ship into production mode ay 339 pesos per month lang siya. So from there, just choose your plan, tapos scroll down and then click application at hanapin nyo yung N8N Q mode. Click nyo lang yan and then confirm. And then dito sa checkout guys, click mo yung have a coupon code. Then use Lacuacheros. And then hit apply. With that, you can get 10% discount sa yearly plan mo. Then just click continue. Fill up nyo lang yung details nyo. And then continue. And then just choose your payment method. Once ma-checkout mo na siya, automatic nang i-handle ni Hostinger ang buong installation. No command line needed. Pag active na ang VPS mo, mag-login lang ulit sa Hostinger dashboard, go to VPS, and then click Manage, and then dito sa N8NQ mode, click Manage App. Ayan, up and running na ang self-hosted N8NQ mode mo. Fill up lang natin lahat ng required info. Click Next, fill up lang ulit natin lahat, click Get Started. Dito sa final pop-up window, double check nyo kung tama yung nakalagay na email address nyo para ma-receive mo yung activation code. Click Send me a free license key. Dapat maka-receive ka ng email na gaya nito. Just copy your license key, go back tayo sa N8N natin, and then sa lower left corner, click nyo, and then Settings. From here, enter activation key, paste natin dyan, and then hit Activate. That's it. Meron ka ng unlimited workflows at unlimited executions. So, balik tayo sa ating N8N. And then sa upper left part, guys, makikita nyo dyan yung data tables. Click nyo lang yan. And then to create tables. Dito sa upper right naman, just click the arrow, tapos create data table. And then here, just give it a name. Lagyan na lang natin ng embeddings free tutorial. And then, from here guys, is makikita nyo, meron na yung default columns. To add, pwede kayo mag-add column dito sa upper right. And then, lagyan lang natin ng name, like table name. And then, kung ano man yung mga kailangan nyong column. So, i-prepare ko lang muna lahat ng column na kailangan natin. So, ayan na nga guys, na-prepare ko na lahat ng column na kailangan natin. In-add ko siya. And then guys, dito papasok yung cons ni table ni N8N. Bakit? So, for example, magdadagdag ako ng dalawang entry dito. Ayan. And then, for example, ang value nito ay sample. And then dito, sample din. Ang mahirap dito guys, hindi nyo siya makopy sa multiple rows. Especially kung yung multiple rows na yan, same entry lang rin naman. Kasi kita nyo, hindi gaya ng Excel, may drag and drop. So, may tip ako sa inyo. Kung konti lang naman yung ilalagay nyong entry, pwede nyo nang manually add yung mga rows na yan. Pero kung marami, ang gawin natin, maggawa muna tayo ng Google Sheets. So, burahin ko lang muna to. And then, nag-prepare ako ng Google Sheets dito na may listahan na ng ating website link or website pages. So, makita nyo dito, pare-pareho lang naman yung entry dito hanggang column C, and of course, pareho lang rin sa column E. So, mas madaling mag-copy-paste dito, and then pwede nyo nang ilagay kung ano man yung ating mga value. Like dito sa general metadata value natin, I have here the courses, and then kung ano-ano yung page na website natin ng courses, and then the general and the services. Now, pag ready na yan, balik lang tayo sa N8N natin. And then, add lang tayo ng node. So, syempre, kunin muna natin si Google Sheets, and then get rows. Hanapin lang natin siya. Lacuacheros website embeddings. Anong page? So, isa lang naman yung page doon. And then, execute setup natin. So, ito yung correct na Google Sheets. And then, mag-add lang tayo dito ng table node. So, makikita nyo dyan yung data table. And then, insert rows. From here, guys, ang gagawin lang natin ay hanapin natin yung data table natin, which is itong embeddings free tutorial. And then, from here, pwede nyo nang i-match yung mga columns na kailangan nyo. So, dito nga, ilalagay ko yung table name, query name, metadata name, metadata value, specific metadata name, and then specific metadata value. And then, pwede ko nang i-execute yung step na to. Once done, pag bumalik tayo sa table natin, and then we hit refresh, makikita nyo na nandiyan na nga yung entries natin.
Ano ba yung advantage na pwede nating makuha dito? Bukod sa mas mabilis siya maglo-load dahil nasa loob na siya ng anytime instance mo at madali nga rin siyang i-manage kasi nga hindi ka napalipat-lipat ng ibang applications or services. So one thing na may share ko sa inyo na pwedeng gamitin to is like this embedding na workflow. Kung makita nyo, meron tayong multiple nodes dito, which is ang purpose lang talaga nito guys, nitong dalawang to, ay para i-hardcode yung ating mga page link. So kung bubuksan ko nga yan guys, kung makita nyo to, manually, tinype natin lahat ng link natin or lahat ng page natin sa lacuacheros.com. And then, dito naman sa pangalawa, ang ginawa lang natin is the same. Yun nga lang, dinagdagan na natin siya ng metadata kasi hindi sila magkakaparehong courses. So, makita nyo dyan, general, dito naman, services. So, having said that, pwede na nating i-centralize yung workflow na yan. So, balik lang ako guys. And then, copy ko yung buong workflow na to. Paste ko lang siya dito guys. And then, lakihan lang natin. Ayan. And then, from here guys, ang gagawin ko, i-delete ko na yung buong to. Ayan. And then, i-delete ko na rin to. Ayan. So, ayusin lang natin siya. Ayan siya. And then, from here, mag-a-add lang ako ng node natin, which is yung ating table. So get rows. And then, hanapin lang natin yung table natin, which is embedding script tutorial. And then, execute lang natin. From here nga guys, kung babalik tayo sa table, makikita nyo na dineclare ko na yung mga variables. So kung makita nyo, nandyan yung table name kung saan siya i-upload sa ating Supabase, yung query name na ginamit ko sa pag-create ng embeddings table sa Supabase, and then kung ano yung gusto kong general metadata name, general metadata value, and then we have here the specific metadata name and specific metadata value, which is gagamitin natin para ma-delete yung tamang entry before updating it. So balik lang tayo sa workflow natin. Ngayon, ang gagawin ko lang ay i-connect ko na siya dun sa natitira nating workflow, clean up ko lang, and then ang gagawin ko ay i-play ko lang muna hanggang dito. So from here, ang gagawin ko naman ay i-update ko lang yung value dito. So kung makita nyo, imbis na naka-hardcode yung ating metadata name, ang gagawin ko sa kanya ay kukunin ko na yung dynamic metadata, which is ang gagamitin ko na is yung specific metadata name here. So lakihan lang natin para mas makita nyo. So ayan na siya, yung URL. And then, ang gagamitin na natin na value dito is dynamic na rin, which is yung ating specific metadata value. So, nandyan na siya. So, go back lang tayo dito guys. So guys, ang gagawin ko lang dito ay iraran ko hanggang dito sa aggregate para mapag-drag and drop tayo dito sa ating scraper. From here, ang gagawin natin is i-update natin yung scraper value dito, which is siya yung nandito sa loop node, and then kung ano yung specific metadata value natin. And then from there, back lang ako, and then i-run ko na hanggang sa kanya. Once okay na, makapag-drag and drop na tayo sa ating embeddings. O-open ko siya. And then dito, hindi na natin kailangan i-hardcode yung mga details. So, we can make it expression. And then, baguhin natin siya. Punta ako dun sa loop node. And then dito sa table name, nandiyan na yung table name na gagamitin natin. And then, dito sa query name, nandiyan na rin yung query name na gagamitin natin. And then, pag pumunta ako dito sa default loader natin or default data loader, makikita nyo na nandiyan na nga yung data natin, which is markdown. And then, hindi na rin natin kailangan i-hardcode itong metadata name. So, babalik lang ulit ako dito sa ating loop over node. Ilalagay muna natin yung ating general metadata name, which is yung category. I-update natin to, which is course. And then, mag-a-add tayo ng another metadata field. Add lang tayo dito. And then, i-drag and drop ko naman yung specific metadata name and then specific metadata value. Once okay na guys, is pwede ko na nga i-run yung buong workflow na to. So, i-run ko lang. So, habang nagra-run siya guys, kung mapansin nyo, dito na natin dineclare sa table na to lahat ng variables. Meaning, kung may mga future projects kayo, meron kayong multiple project, hindi na kayo mahirapang mag-reuse ng workflow. So, kung mapansin nyo kanina, nagbago tayo ng variable dito, nagbago rin tayo ng variable ulit dito para dun sa tamang URL, and then nagbago rin tayo ng mga variables ng table name dito, and then of course metadata name din dito sa node na to. Pag ganun kasi yung setup natin ng mga naka-hardcode, hindi reusable yung workflow natin, which is okay lang naman siya kung nag-aaral pa lang kayo ng NA10. But if you are looking to implement this in a production setup, hindi siya reusable, kaya mas advisable na gumamit kayo ng table kung saan i-handle niya lahat ng variable at maging reusable yung inyong workflow. So ayan na nga, natapos na yung ating workflow. Ngayon, i-compare lang natin siya side by side. So kung titingnan nyo nga guys, ganito karami yung nodes natin kanina nung hindi tayo gumagamit ng variables na nakasave sa table. Ngayon, na-reduce na natin siya into a simpler workflow and easier to reuse. So yan yung advantage na mabibigay ko sa inyo in using data table ni NA10. Ngayon, kung seryoso talaga kayo sa NA10 guys, is nagsimula na nga yung ating advanced NA10 course. So this is about deploying
scaling, and building client-ready MVPs. Ngayon guys, dahil nga tuloy-tuloy pa namin siyang ina-update, naka-presale siya at $99. By the way, updated na siya hanggang Module 2.1. So kung kanina nga, itong workflow natin na to ay mas napasimple natin into this workflow, sa Module 2.1 is explain ko pa further paano tayo makakagawa ng reusable workflow. Kung saan makikita nyo, itong workflow na pinasimple natin kanina is mas magiging reusable pa siya using this setup. And hindi lang yon, we leverage the use of the data table ni NE10 kung saan nandyan na rin yung handling ng Google Sheets embeddings. And then kung maaalala nyo sa intermediate course kung paano natin ginamit si OCR, ito yung buong workflow niya, pinasimple natin siya, and then ito na lang siya pag nagawa natin siyang reusable workflow. So yan nga, yung naka-upload na sa ating advanced course. So yung advanced course natin nga guys is may initially up to Module 6. Once na makomplete natin up to Module 6, tataas na siya into $199. Kaya naman, dun sa mga bibili at $99, ang advantage nyo guys is we will keep updating yung mga MVP dito and you will get them for free. By the way guys, bago kayo mag-avail nitong ating advanced course, make sure lang na nasunod nyo itong prerequisite, which is dapat na tapos nyo na yung ating NE10 beginner course and NE10 intermediate course na nandito naman sa website natin for free. So hanggang dyan nga muna sa ngayon mga lakwacheros, laging tandaan, less manual work, more lakwatsa.